Isang community event ang isinagawa ng grupong Kapisanan at Kamalayan Consciousness sa Toronto Sabado tungkol sa karanasan ng mga kababaihang migrante sa Canada at maging sa Pilipinas. Paraan para hikayati ng mga dumalo na maging mas aktibo sa pagsuporta sa mga issue ng mga kababaihan sa komunidad. Silipin natin sa report ni Kisha Balatbat. Isang panel talk ang isinagawa sa Toronto Sabado kasabay ng paggunita sa International Women's Month. Naging sentro dito ang karanasan ng mga kababaihang migrante. Yung event na ito, really, kahit hindi siya on March 8, ang purpose niya talaga is to celebrate International Women's Day. Na alam naman natin, ginugunita tuwing March 8 at meron siyang historical roots, no, sa socialist movement ng mga kababaihan para sa panawagan ng mga sa labor rights, sa wages, sa mga pangunahing pabilihin at that time. Kasabay ng panel discussion, ang mga poetry reading at photo exhibit na nagpapakita ng buhay ng mga kababaihan sa komunidad. Layon daw nilang matutunan ng mga dumalo ang mga pinagdadaanan ng mga kababaihang migrante sa Canada at mga issue ng mga Pilipinas sa Pilipinas, pati rin ang connection nito sa isa't isa. Ang punot dulo ay paano natin mapagsasama-sama ang mga migranteng kababayan natin na nandito para magtulong-tulong sa isang kolektibong pagsasagawa, kolektibong aksyon, kolektibong pag-aaral para sa karapatan ng mga kababaihan at mga migrante, para sa Pilipinas, para sa ating inang bayan. Ayon pa kay Manalang, ang karanasan ng mga kababaihan sa pagtatrabaho malayo sa pamilya at sa bansang sinilangan ay ilan lamang sa mga mahirap nilang pinagdadaanan. Para sa isang panelist na isa ring manggagawang migrante, mahalaga raw na mapag-usapan ang kanilang mga hamon. Dahil sa labor export policy, kailangan nating pag-usapan ang mga problema sa Pilipinas na hanggang ngayon, pag nandito ka pala sa ibang bansa, mas malala pa ang problema dahil hindi mo maiiwanan ang problemang malala sa Pilipinas, kaagapat ng mga problema rin dito na gaya ng rights and welfare ng mga migranteng manggagawa, hindi na pag-uusapan yung paano yung mga binibigay na karapatan ng migranteng manggagawa ay hindi nakukuha gaya ng nakukuha ng mga taga rito mismo. Tinalakay din nila rito ang kahalagahan ng pagkakaisa sa komunidad at mga paraan para makasali sa advocacy work. One of the biggest myths surrounding Filipino diasporas here in Canada is that women take the sidelines, that women don't necessarily get involved in actions beyond work and beyond domestic duties. I think that a lot of our community members don't realize that it was actually through the activism of Filipino women that a lot of our privileges concerning citizenship have been passed. So I really wanted to shine a spotlight on titas and ates who made sure that women's rights, Filipino women's rights in Canada are recognized. Hinihikayat din nila ang komunidad na dalhin ang kanilang mga alalahanin sa gobyerno para matugunan ang mga issue ng mga Pilipino sa bansa. Bukod dito, paalala rin nila na huwag itigil ang pagbahagi ng inyong mga karanasan sa anumang paraan. There are so many people who want to know about Filipino stories, and so one of the things that we should all do is embrace any kind of art, whatever it is, if it's photography, painting, music, books, it could be anything, but just use your art to tell your story because there are a lot of people who want to hear it. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.